pagkakilala ko kay Presidente Duterte, magkasama kami sa Congress, classmate ko po siya. Congress. Oo, sa Congress. Nung nag-umpisa ako, nag-graduate siya, nag-expire siya bilang mayor, tumakbo ng Congress. Ayaw na ayaw niya sa Congress, bored to death. Ayun, kaya na-meet ko siya. Masaya yun nakakatuwa. Tapos, yung papa niya pala, nalaman ko, nagsilbi sa kabinete ng father ko. He was the first Mindanao cabinet member the late Vicente Duterte. He was the cabinet member for what used to be called the General Services. Yung National Printing Office, siya nagsimula. Philippine Mint, yung gumagawa ng pera. Siya nag-umpisa lahat noon. Oo, magaling. Oo, kilala siya ng daddy ko kasi matalik na kaibigan ng papa ko, si Senator Almendras, pinsan niya. Oo, magpipinsan yan Tapos si Senator Almendras, yun, barkada ng papa ko. And nakilala niya si Vicente Duterte. Sa bandang huli, nung tumakbo yung tatay ko bilang Pangulo, ang nanatiling governor lang sa kanya, sa buong Mindanao yata, dalawa, iisa na doon, si Governor Duterte. At that time, nakita mo na ng talent. Si Presidente. Hindi! Wala sa isipan ng lahat. Kasi so kalog and so kakaiba. Pero at the same time, kitang-kita mo na mahal siya ng tao talaga. Mahal siya ng lahat ng tao mula itaas hanggang baba. At saka kwan siya, matapang. Oo, sinasabi talaga niya kung ano yung dapat. At nakikita niya kung anong kailangan ng tao. Walang palabok, walang ek-ek, walang drama. Basta, hindi tama yan, ganito. Ang tapang niya Dire-diretso, simple lang, ganon. So, hindi kayo nagulat nung naging president? Nagulat pa rin. Binibiro ko nga talagang, kung ang ama ko ginuhit ng tadhana, magiging pangulo kahit anong mangyari, pipilitin, siya talagang nagtago sa tadhana. Ayaw niya nandun siya sa Davao. Sabi niya, probinsyano siya. Tapos, presidente na nga siya, gusto niya tawagin mong mayor. Natatawa daw siya sa sarili niyang president. Tapos, nung naging president siya, nabalita din na pinalibing niya yung... Yes, yun. Doon talaga. Paano nangyari yan? Malaking bagay po sa atin yun sa amin yun, kasi nakailang taon na, wala talagang maglakas loob na Pangulo. Nag-effort si Presidente Era, pero talagang magulo talaga at grabe ang negative at parang hindi pa napapanahon. Ang nangyari, nung pumunta si Presidente Duterte, at that time mayor, sa Ilocos, pumunta siya doon sa puntod ng tatay ko. Tapos sabi niya, kailan ba ililibing yan? Sabi ko, President na siya. Wala pa, nangangampanya pa lang siya. Umiikot pa. Hindi pa nga siya nag-declare up, hindi pa nga nakafile Umiikot siya noon, October 2015, naalala ko. 2015, Oo, pumunta siya. Tapos sabi niya, ba't nakakalat pa rin dito sa likod ng bahay niyo, yung bangkay ng tatay mo? Sabi ko, paano walang maglibing? At ang habilin ng ama ko, bilang sundalo, kailangan daw siya malibing sa libingan ng mga bayani. Gusto nga ng nanay ko at ako, sabi na, miski saan na lang dyan, meron namang ibang lugar. Hindi, yun daw ang habilin. Baka magalit sa atin, gano'n. Alam mo naman yung mga matatanda. Sabi ni Presidente Duterte, as early as 2015, kung swertihin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, sigurado ka ba? Marami nang nag-try. Sabi niya. So, na-promise niya? Sabi niya, nasa batas naman, di sundan lang natin ang batas. Wala naman akong ginagawang kakaiba. Ayun. Tapos ginawa niya talaga, nagulat nga ako. Pag-upo niya, nung May 2016, dire-diretso, November 2016, linibing na. So malaking utang na loob yun at talagang tinuturing ko malaking utang na loob. At nakita ko naman yung sinseridad niya, hindi lang sa amin, sa pamilya ko, kundi sa pagsisilbi niya sa taong bayan. Lately ba nakakausap pa kayo? Minsan, nakikita ko pa rin kasi madalas ako sa Davao at namamasyal naman sa Manila yan paminsan-minsan. Mula nung 1986, after a few years, na-imagine mo ba na 2022? Hindi.
Hindi. Si President Bongbong. Bongbong, hindi ko akalain talagang, hindi ko talaga akalain talagang, Pero siya talaga ang pinapatakbo sa family niya. Oo, Hindi naman. kayo. Ay, hindi talaga dapat, parang ganon. Kasi nga, yung, Marami nagko-comment, gusto kayo eh. Hala, kasi nga, ang tatay ko nga, old school, sabi ko sa inyo old school yun, ayaw niya. Yung mga girls, kawawa naman, bakbakan sa politika, masasaktan, ganyan. Anong nangyari? Tapos si Presidente Duterte, tapos na-meet ko si Inday Sara, nung nangangampanya kami, mayor pa siya, pero nanguna siya nung 2019. Siya yung 2019 mo siya na-meet as mayor. I met her earlier. Met her earlier, mayor pa siya. I met her much earlier. I was still a governor. Na-meet ko siya sa Cebu, mayora siya, at kasusuntok lang niya nung nag-serve ng summon sa mga informal settlers sa Davao. Nasuntok pa niya, Ilocano pa nga yun eh. Kaya tawa nga kami ng tawa. Ano sabi mo sa kanya? Sabi ko, hala, kawawa ka naman. Ikaw naman ang bugbog sarado ngayon. Sabi niya, oo nga. Pero, nagulat ako, ang ganda eh. At ang bata-bata pa niya noon. Nagtatago siya halos eh. Kasi, yun nga, inuupakan siya sa ginawa niya. So, from that time, tuloy-tuloy na yon hanggang naging Vice President. Yes, that's right. Mula noon. Tapos, yun din, malaki rin utang na loob ko. Kasi napadali yung aming kampanya dahil binibitbit kami sa lahat ng sulok. Siya nag-organize, siya nagpapatawag ng tao, siya ang namumuno. Ayun. Tapos may mga limit pa yung diskurso kasi yung ibang kandidato, ang haba-haba magtalumpati. Favorite ako kasi ang bilis ko magtalumpati, ang bilis ko magsalita. 5 minutes, go! 5 minutes lang yan. May limit yan eh. May limit, tama. Kasi dami namin kaya. At that time, One of that? yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong, si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday. Parang Noong naalala ko 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang President? Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga... mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan, magulo. And nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign nga sa kabinete. Itong hidwaan, is this ilang percent pa misunderstanding lang o baka hindi nagko-communicate? Maraming bulong-bulong? Di ba? Alam mo naman, di ba? Alam mo naman maraming manggagatong. Mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. So sinisiraan yung isa sa isa. At yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang upak, ang banat, ang tiis ni VP. Kaya wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyari.